Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong Hyundai Santa Fe po na ito, no, nakarating to ng Infanta. Kaso nung pabalik na, nag-overheat. At ang dahilan siguro ng overheat nga nito, ay ito na pong ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo po mga kapatid. Meron din po kasing malakas na usok sa tambucho. Kulay puti, umuusok ito. Kaya naman pala ito umuusok. Kasi kung mapapansin nyo po dito sa exhaust, no, itong uno, saka yung 4, ayan, basang-basa po ng langis yan. No? Kaya mo bang ilapit pa? Lapit mo lang. Ayan, basang-basa po ng langis to. Okay? Saka yun doon. Ngayon, saan posibleng manggaling yung langis po na yan? Ang unang titignan natin, bago ko ipakita yung doon sa piston, ay ito naman kanyang cylinder head. Ito po kanyang cylinder head, mga kapatid. Dito rin sa 1, saka sa 4, basa din. So, ibig sabihin, dito nanggagaling sa exhaust ng cylinder head, yung langis na nakita natin doon. Tapos dito po, makikita nyo na yung 1, yung 4 na barbula na yan, exhaust saka intake, pati dito sa 3, saka sa 4, pansinin nyo po, basang-basa po ito ng langis. Saka ito. Yung 2 lang ang nakapasa. Yung 2, hindi siya basaan ng langis. Pero 1, 3, 4, basang-basaan ng langis. Saan ngayon posibleng nanggaling yung langis? Sige, itihaya mo. Ayan. Okay. Ito pong mga barbula na to, mga kapatid, yan yung pinakita ko sa inyo, 16 valves po ito. May mga valve seal po yan sa pagitan ng barbula. Valve stem, no? Tapos valve seal. Ito yung valve seal, ito yung valve stem. Malamang nasira na po yung oil seal sa mga barbula nitong 1, 3, and 4. Kaya ganun kalakas ngayon yung langis na bumabagsak doon sa ibabaw ng piston. Dumadaan nga po kasi doon sa katawan ng barbula. At yun na nga po, papunta na po dito yon sa ibabaw nito. Siyempre, may combustion na mangyayari tuwing gumagana yung makina natin, ang langis na nahuhulog dito ay ibubuga naman dito sa exhaust. Kaya ito, basang-basa ito. Kaya po, umuusok ng puti doon sa tambucho. Ngayon, yung problema ng overheating, ito po ang isang malaking issue. Kasi nga, dinala nila sa Infanta, pagbalik, doon na nag-overheat. Biro mo, mula dito sa Antipolo, nakarating pa ng Infanta, Quezon. Kung talagang may problema, ito sa overheat, dapat hindi na makakalayo. Di ba? Kaso mga kapatid, dito, kitang-kita na yung kondisyon ng kanyang block. Tingnan nyo po ito, puro kalawang. Oh. Ayan, puro kalawang. At yun nga pong cylinder head gasket na tinanggal namin dito, halos magbara na rin po yung gasket dahil po sa kalawang. So, posible na isa yon sa naging issue ngayon ng overheat nito. Ito yung asbestos na cylinder head gasket na ginamit dito sa Hyundai Santa Fe. Oh, Santa Fe din yung kay sir na yun. Oh. Tignan nyo, yung dahilan ng overheat nito, malamang, ay yung kalawang talaga, na malamang ito, nakarating na rin to sa radiator. Yung kalawang po na ito. Yan, oh, kitang-kita naman dito, puro kalawang yan, halos matakpan niya na yung butas na daanan ng tubig. Oh, napaka-importante nito mga kapatid. Kaya yung mga cause ng overheat, kuminsan dahil sa kalawang talaga. Kaya lang, nung na-overheat na siya sa Infanta, hindi na bumalik sa dati. Dahil sa ito ay diesel engine, talagang nagwa-warp po kagad yan, yung kanyang cylinder head. At kahit na nilagyan nila ng coolant, nilagyan nila ng tubig, ay ganun pa rin. Paandarin mo lamang ng kaunti, 5 minutes, 10 minutes, tumitigas na yung mga hose dito sa radiator. Kasi malakas na po yung back pressure. Ito na. Nung kinalas na namin itong cylinder head, ito nga po, ayan, kinalas na namin, meron kaming nakitang mas malaking issue. Kasi kung top overhaul lang ito, hindi pa ganun kalaki ang gastos eh. Diba, hasa ng barbula, kung sira yung valve guide, palit ng valve guide, sira yung mga valve seals, palit ng valve seals, tapos palit ng cylinder head gasket, tapos ipapatorno mo nga, i-replace yung cylinder head, okay na yun eh. No, top overhaul lang tayo. Kaso ito, June, pakita mo yung tama ng liner. Oh. Yan. Nakikita nyo yung mga guhit-guhit na yan, mga kapatid, diyan sa liner. No? Yan yung gas-gas nung piston ring. Oh. Talagang hindi na po ito titino. Pag ba ganito, June, ang sitwasyon ng makina, anong mangyayari dyan? Ha? Anong mangyayari? Malakas ba blow by niyan? Siyempre sir, kasi ito naman yung tama ng mga liner sir. Oh, ng piston ring, no? Oh. Piston ring. Singaw na yan eh. Yes, sir. Hindi ko na nga lang ibababa pa itong unot 4, no?
Pero dito pa lang, kitang-kita na singaw na po ito. Kaya, ang mangyayari dito mga kapatid, sa halip na top overhaul lang, ano po ang mangyayari? Kayo na po ang sumagot mga kapatid. Ano ang mangyayari dito sa Hyundai Santa Fe ni Kuya Mark na nakita natin ngayon itong sitwasyon na to? Ayoko man na lumaki gastos niya, pero sa tingin ko, kailangan talaga tong i-general overhaul. Kasi kung hindi mo naman mapapalitan yung liner nito at hindi mo maikakabit yung tamang mga pyesa, halimbawa piston ring, kung wala naman tama yung ibang mga pyesa, bakit mo papalitan? So doon lang tayo sa mga may sira para makatipid din itong si Kuya Mark. Hindi siya makapunta rito noong mga nakarang araw, kaya ngayon, isinama ko na sa vlog ko para mapanood niya talaga at makita niya yung problema ng kanyang makina. Kung yung overheat lang ang ayusin natin, top overhaul lang. Kaso, may nakita tayong issue dito sa kanyang mga liner. Damage po sa liner. Oo. So, sad to say, yung dating gumawa nito, ginamitan pa to ng Silak. ano na to? Asbestos. Gasket, no? Asbestos na cylinder head gasket, oh. Ang original nito, Steel. metal, Apo. di ba? Ito kasing gumagamit ng mga asbestos, makapal yung asbestos Tapos habang hinihigpitan mo yung cylinder head bolt, may pagkakataon na lumapat siya, di ba? Kaya ito naman ang resulta kapag ka po nag-overheat ka na ng isang beses lang, yung asbestos na yan, magsishrink yan After, di ba, after po 1 week, magano na. Nagre-retite yan. Re-retite na naman po Pag asbestos after 1 week ng general overhaul, nagre-retite yan na naman po ng... Oo. Kaya yun naman ang dito. Okay lang yun. Basta after ng 1 week, nakapag break-in ka na, pare-retite mo yan talaga. Hindi pwede sinasabi nila, hindi, hinigpitan ko na yan ng todo. Hindi po pwede yun. Talagang pag asbestos ang ginamit na cylinder head gasket, hanggat maaari, i-retite po natin yan. So yun ang problema nitong Hyundai Santa Fe na to. Nabili ito nung may-ari. Actually, medyo mura lang, pero ngayon napapamura na siya sa laki ng gastos niya. Pag ito na ayos na itong engine na to, kahit pumunta ka na ng Baguio City, kahit pumunta ka na ng malalayo, magagamit mo na itong Hyundai Santa Fe mo. Kailangan lang talagang ito ay ma-general overhaul na. Okay sir, magandang hapon. Ano po pangalan? Jose Tamayo po. Jose Tamayo. Nawawala po ba kayo? Oo, napunta kay Autorance, kay Idol. Oo. Ano pong problema nitong adventure nyo? Bali, nagkaroon po ng alarm dun sa fuel filter saka dun sa battery, sa dashboard. Yung battery indicator, Oo, sa dashboard. saka yung water separator, Oo. nag-alarm doon. Nag-alarm po. So ngayon, nababader kayo. Opo. Oo. Kagagaling nyo lang ba ng abroad? Bali, na rin, 6 months na rin. 6 months na po kayo rito. Opo. Oo. Ngayon, check natin Mm-mm. kung ano yung problema nun. Kaya lang, bakit ganito sir? Ba't puro kalawang yung nyo? Nagkaroon ng yun nga, napabayaan kasi may mga daga. So, nagkaroon siya ng mga Oo, ito, tignan nyo. Pakita mo. Pakita mo. Nginat-ngat na ng daga ito. Wala nang natira. Tapos ito, ayan tignan nyo, puro ngat-ngat ng daga ito. Saka yung sa ibang Oo. kahit dun sa mga sulok-sulok, may mga Nginat-ngat ng daga. Tapos, kinalawang, ang problema dito sir, pag hindi mo pinalinis yan, kakalawangin, masisira yung tornilyo, baka pagka nagpalit ka ng glow plug, ng heater plug, hindi na natin matanggal. No, kailangan i-address din natin yan. Sige, i-address natin. Oo. Ngayon, doon naman sa problema nyo po, na umiilaw yung battery indicator, Saka yung sa tubig, yung water separator, tignan natin, baka may problema yung inyong alternator. sige po. I-check natin. Ganito natin i-check ngayon yung kanyang alternator. Sige, paki-start mo nga. Pairam daw po ng susi. Oo. Nakuha ko ng estimate, Oo. schedule natin at Las Piñas pa akong. Las Piñas na po kayo. Nagka-problema yung Transmission ng sasakyan ko, Oo. CBT. papagawa ko, CBT. Pinanggagrab nyo, no? Pinanggagrab ko. Ngayon, magagrab naman kayo ngayon. Sige Thank you, po. sir. Thank you, Ingat thank po you. kayo Ingat. Okay. Nako, yan ang problema kapag naipang-grab yung mga sasakyan. Dito sobrang traffic sa atin. Kaya hirap na hirap yung mga transmission. Anyway, malaki na rin naman ang tinakbo. Siguro malaki na rin kinita nun. Okay. Sige, paki-start mo nga. Yan. Ngayon mga kapatid, yung iba kasi, ang ginagawa nilang pang-test dito, kapag tinanggal itong negative terminal, mamamatay yung engine. Bakit mamamatay yung engine?
Kung halimbawa sira yung alternator, tinanggal mo siya sa baterya, walang magsusupply ng 12 volts doon sa shut-off valve na nandun sa injection pump. Yun yung parang pinatay mo sa susi. Pag pinatay mo sa susi, mamamatay ang engine kasi maka-cut off yung 12 volts doon sa shut-off valve. Ngayon, pag sira yung alternator, tinanggal mo sa baterya, maka-cut off yung supply sa shut-off valve. Kaya titignan natin kung ganun ang mangyayari. Ito na ha, tanggalin ko ha. Oh, hindi namatay. Ibig sabihin, meron pang supply doon sa shut-off valve. Pero hindi nangangahulugan na walang problema ang alternator. Kasi sa alternator, mayroong 6 na diode. Baka mamaya, ang nasira lang doon ay 3 diodes. So tingnan natin kung kakayanin pa nung alternator na mag-supply sa shut-off valve kapag binuksan ang aircon. Bukas mo aircon. Itodo mo. Nakatodo? Okay, buksan mo ang headlight. Oh, namatay na. Ibig sabihin, yung alternator, mahina yung kanyang bigay ng kuryente dito sa sistema. Kasi tanggal na po yung baterya, oh. Okay? So kung malakas yung alternator, ito pa naman ay mataas ang amperahe nito, 80 amperes yata ito, yung mga ganitong adventure. Kung malakas yung ibinibigay niyang kuryente, hindi dapat mamamatay yun. So subukan natin ngayon, start mo. Ulitin natin ha. Sige, start. Teka, maluwag. O sige. Okay. Ulitin natin. Ha? Tatanggalin ko muna sa terminal. Oh. Alam niyo mga kapatid, yung shut-off valve kasi maliit lang yan na solenoid. Maliit lang yun. Kaya kung meron ka pa rin 12 volts na nakukuha sa alternator na mahina, kaya pa siyang paganahin ng 12 volts na yon. Pero dahil magkakasabay-sabay ngayon, buksan mo yung aircon, i-wiper mo nga, tingnan nga natin. Sige, buksan mo ngayon yung ilaw. Wala na, namatay na. No? O, hindi po nakakabigay ng tamang kuryente doon sa minor yung alternator. Ito, nakailaw yung water separator indicator yon. Okay? Tapos ayun yung battery. Kaya may pasok ang camera? Sige, pasok mo. Ayan, nakailaw yung ating battery. Ayan. Sige nga, revolution mo nga. Sige, revolution mo. Wala, hindi na nawawala. Oh, talagang may tama na yung alternator natin. Sige, sige, lapit mo pa. Bitaw. Kahapon, pagka lumaano, Nawawala pa. mabilis nawawala pa. Oo. Pero nung malapit na kami sa bahay, yung ilaw nung sa dashboard na biglang lumakas na siya. Oh, lumakas na. Kumbaga lumiwanag na lalo. Kumbaga So yun po ang issue natin, alternator po talaga. Yung iba naman kasi ang nasisira yung main pulley, no? Ito hindi naman nagkaroon ng problema doon sa main pulley niya, yung alternator talaga kasi given naman pag tinatanggal natin yung terminal na negative doon sa battery at binuksan na natin lahat, yung mga loads ang tawag doon headlight, aircon, wiper, stereo, lahat na yung pagka gumamit na yung sistema natin, hindi na makabigay si alternator. hindi niya nakaya. Opo, tsaka sir, ang baterya po, ang talagang trabaho lang yan, mag-start Pero kung ganyan nasira ang inyong alternator, magtatrabaho ngayon si baterya. Kaya ang mangyayari, pag naubos na yung laman ng baterya, Wala na. tirik na. Pag tumirik, di na mapagana. Hindi nyo na mapagana. I-jump start nyo or itutulak. Sa bagay ito, manual naman po ito. So yun muna mga kapatid, pinakita namin sa inyo yung simpleng pag-diagnose sa sira ng alternator. Yung iba kasi, nadadali sila, pag tinanggal yung terminal ng battery, sasabihin nila, umaandar pa Wala pa, okay pa alternator mo. Kaya ngayon, dumadami ngayon yung problema. Sa totoo, alternator lang po talaga. Patayin mo muna, Rek. Tulad nga po nung sinabi ko sa inyo, merong 6 na diodes ang alternator. No? Yung 6 na diodes na yun, kahit masira yung 4 doon, may 2 pang gumagana, meron pa ring output na 12 volts yan. Pero hindi na sapat yung kuryente na ikakarga niya sa baterya. Kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Dati po itong lugar na to, ginawa kong customer's lunch. Kaya lang, may mga aso ko dito, saka mainit talaga,
itong mga upuan na to, ayaw upuan ng mga customers. Gawa nga pong mainit dito sa loob ng shop. Kaya ito po, ipapa-aircon ko na po itong portion na to para po yung mga customers at subscribers po ni Autorans ay meron po silang matatambayan kapag nandito po sila sa Autorans. Pero, meron po kaming coffee shop dito. Kaya yung tatambay po dito, bibili ng kape. Di ba? Biro lang po. So, yun po mga kapatid. Salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana, i-like, i-subscribe nyo po ang aking mga videos at paki-share na rin po ang mga videos po na ito. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.